Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po, sa kabila po na puro korupsyon po ang pinag-uusapan po sa ating bansa dahil mahigit 3 taon po tayo dinala sa napakarami pong systematic umanong korupsyon, hindi lang po flood control. Pero sa kabila nun, na puro korupsyon at pamumulitika ang ginawang trabaho po sa atin ng binagawang Pilipinas, ay grabe pa rin po kung humingi po ng pondo sa taong bayan. Ang budget po ngayon na hinihingi po sa darating sa susunod na taon, 2026, ang Office of the President ay tumataginting po na 27.3 billion pesos ang Office of the President. Mga kababayan, ganyan po katindi ang isang napakagaling na presidente na wala pong alam bakit nagkakaganito ang ating bansa, lalong-lalo po sa korupsyon. Nagtatanong pa siya. Pero pagdating po sa budget at pondo ng kanyang opisina, ay sagana naman po ang presidenteng walang alam kung bakit lumalaganap ang korupsyon. Unbelievable. Pakinggan po natin itong balita, mga kabayan. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maupo si PBBM, natanong ang Office of the President sa budget hearing ng House Appropriations Committee. Hinarang kasi ng minority bloc ang motion na itigil na ang deliberasyon sa ngalan ng parliamentary courtesy. Mayroon kasi silang gustong linawin kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Sa deliberation ng 2026 budget ng Office of the President, hindi pinalagpas ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang pagkakataon para tanungin si Executive Secretary Lucas Bersamin tungkol sa kanyang naging pahayag laban sa Kamara. There are pressing issues which we need to be clarified na napaka-importante na maliwanagan ng taong bayan. Dahil 2 days ago we received may nakita tayong statement in the media at saka from the Office of the Executive Secretary. Nandito na siya ngayon, kaya gusto nating tanungin siya. There is nothing intended that is malicious or to malign the House of Representatives. We do not intend that to rile up the tension between our departments, as we have emphasized in the opening statement. Tila kumambyo ito sa nauna niyang pahayag na clean your house first. Kalaunan ay na-terminate din ang budget deliberation with 56 affirmative and 5 negative votes. 27.362 billion pesos ang proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 72.19% sa kanilang 2025 appropriations na 15.846 billion pesos. Ani Bersamin. Yan mga tambay, grabe po. Dahil marami raw pong paggagamitan ang budget po ng Office of the Vice President, mga tambay. Malaki po ang itinaas, mga kababayan. Mahigit 10 bilyon po ang itinaas po ng kanyang budget, mga kababayan. At anong klase naman pong presidente meron tayo at kumukuha po ng napakaraming budget po sa ating bansa? Anong klase po at gaano kahusay maglingkod sa taong bayan? Dahil 3 taon pong talamak ang korupsyon, at ano po ang kanyang solusyon at ano ang kanyang gagawin sa talamak na korupsyon? Ayan mga tambay. Pakinggan po natin ang presidente na napakagaling po pagdating po sa panunungkulan at napakagaling din po humingi ng napakaraming budget sa kanya opisina. Ito po mga tambay. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi nga Bakit naging ganitong klase ng corruption? Ako governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Garapala na po.
In your words, it's economic Yun naman sabotage. siya, Yeah. kasi ngayon sila, walang pakialam. But how did it become that way? Why This is what I why really... so brazen? How did we evolve? How did the system evolve? Mm-hmm. So it became like this. It did not happen overnight. Mm-hmm. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place, if it requires legislation, if it requires restructuring the government, lahat yan kailangan. Yan mga tambay, gusto niya malaman at bakit nagkaganito. Nagtatanong pa po mga tambay at gusto niyang malaman. Siya po'y Pangulo pero nakita naman po natin kung gaano karami po ang hinihinging pera sa taong bayan taon-taon. At confidential intel fund pa lang nga po niya, di ba? Hindi bababa sa 4.5 billion. Pero wala po siyang nalalaman. At yung sinasabi niya po, ang problema ng bansa ay talagang malala, lalong-lalo sa korupsyon, systematic, at talagang grabe po. Lantaran ang ginagawang korupsyon sa kanyang administrasyon. Pero 3 taon po siya nanungkulan. Mga bayan, 3 taon na mahigit po siyang nanunungkulan. Pero ano po ang ginagawa niya? Wala pa rin siyang nalalaman. Ganyan pong klase ang meron tayong gobyerno ngayon. Pagdating po sa pera, ay maaasahan mo. Pero pagdating sa malaking problema at solusyon, hindi mo maasahan. Lalo-lalo sa pagsugpo ng korupsyon sa ating bansa. Una-una, paano mo aasahan na isang Pangulo na yung mismong PICC ay tinanggal mo yung mag-iimbestiga sana sa mga korupsyon sa gobyerno? Tinanggal mo na. Sino pa mag-iimbestiga? Ngayon, saka ka lang magbubuo, umano, ayon sa iyo, mga tambay. At pakinggan po natin ang Vice President kung ano po sinasabi sa pamilya nito. Mga kabayan, ang katulad po ng pinsan niya, lalong-lalo po nung halalan, mga kabayan, kung gaano raw po ito katatakaw sa pera, itong pamilya nito. Ayon mismo sa Vice President, dahil nasaksihan niya, narinig niya ang mga pangyayari kung gaano raw po katatakaw, kasisiba sa pera ang pamilyang ito umano. Pakinggan po natin ang Vice President, mga kabayan. Pakinggan po natin ang kanyang tinig. Martin! Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Giom-om ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Nina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo, ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez, sulat niyan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamtamin mo,
ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Tingnan niyo po mga tambay, systematic, di ba? Kaya nga po hindi matanggal na speaker eh. Kahit po nagkakandaleche-leche na po ang korupsyon, lalo-lalo po sa Kongreso, sa paggawa po ng budgeting, at sa paggawa po ng GAA, at sa paggawa po nila sa Bicameral Conference Committee Report. Nakita niyo po bang napalitan ang isang speaker? Mas napalitan pa nga ang Senate President eh, na wala pong ganong karaming issue ng korupsyon. Lalong-lalo po sa mga flood control. Nakita nyo po, ganyan po katindi ang sabwatan umano nila. Itong pamilya na ito, na mga sugapa raw, sugapa sa pera. At pati mga kompetisyon nila, mga babayan, pati ang pogo ay pinagkakitaan nila ayon sa Vice President. Mga pogo at pati daw mga pulburon lord ay pinagkakakitaan din itong mga sugapa, mga greedy na ito. Itong pamilya na ito, umano, ayon sa Vice President. Hindi po ba? Mga smuggler, pinagkakakitaan, kaya walang nahuhuling mga smuggler, mga kababayan. Ganyan po katindi daw itong mga pamilya na ito. Lalong-lalo po sa pera. You know, yung kampanyahan pa lang, ibinunyag na, lahat ng pumapasok na campaign fund, donation, lalong-lalo pag pumasok po sa pamilya Marcos at hawak ng First Lady, ay hindi na po ito lumalabas sa kanyang kamay at bulsa, mga kababayan, ayon sa Vice President. At nirereklamo pa ng isang tambaluslos dahil hindi siya binibigyan ng pera. pero sabi naman po, babawiin naman daw po pag nanalo. Bawing-bawi na po. Bawing-bawi. Kaya lang po natin pinakinggan, bawing-bawi na po nila umano. Dahil budget pa lang po ng Office of the President ay 27.3 billion, mga bayan. Yan po ba'y walang ugat ng korupsyon yan? At yan po, mga bayan, sa presidente pa lang. Paano pa po yung sa matakaw din sa pera na sinasabi ng Vice President, yung tambaluslos, na sobrang ganid sa pera. Napakarami niya ng negosyo, pero kukunin niya pa rin ang pera kahit sa treasury natin, mga bayan, ay kumukuha ng pera. Kaya nga po yung ginto, mga bayan, yung ginto, talagang questionable po yan, yung nawala, yung naibentang ginto umano. At syempre po yung Maharlika Investment Fund, questionable po yan kasi umuugong po dyan, ay nailagay daw po yung pera na yan umano sa mining. Napakarami pong mining na business ng katulad po ng tambaluslos, mga kababayan. At syempre, kaya nga po ganyan sila kalakas sa media, dahil may negosyong media, mga kababayan, ang isang tambaluslos. Nakita niyo po bang binabanata ng media yan? Ganyan po katatakaw sa pera, umano yan. Kaya nakita po natin, mga kababayan, na nangyayari sa ating bansa, ay talagang lalagana po pala ang korupsyon, mga kababayan. At talaga pala na sila po ay talagang pagdating sa pera ay silaw na silaw umano, ayon sa Vice President. Kaya ito po, budget pa lang ng Office of the President ay 27.3 billion. Samantalang sa Kongreso, hindi natin alam dahil nakasarado ang libro niyan. Ayaw po ipakita ang libro niyan sa taong bayan. Magkano naman kaya ang proposal o proposed budget ng isang Speaker of the House? How many billions naman kaya ang sa kanya, mga kabayan? Dahil ang sabi ng Vice President, matatakaw daw po talaga ito sa pera, mga kababayan. At hindi lang po sa pera, siguro, baka sa ginto rin. Ganyan po. Nakita niyo po, sa kabila ng dinala tayo sa ubod ng daming issue ng korupsyon, pamumulitika, pero nagkakamal pa rin po sila ng pera, lalong-lalo sa kanilang mga opisina, mga kababayan. Pero ang paglilingkod po sa atin,
Lalong-lalo po pagka korupsyon, magtuturo lang po na magtuturo dahil wala po siyang alam pagdating po sa korupsyon. Pero pagdating po sa pera, ay mga timawa naman daw po, gahaman ayon sa Vice President. Kaya magtataka sa mga tao na ito. Sila yung kumukuha ng limpak-limpak, daan-daang bilyon, mga tambay. Bilyon-bilyon ang nagiging hawak nilang pondo sa atin. Samantalang ang isang Vice President, yun ang sinisiraan mong pilit at pinababagsak. Na pilit mong sinasabing kurap doon sa 125 million na kanyang pondo doon sa kanyang confidential fund. Samantalang kayo, kilalaki ng budget nyo. Ni wala man lang kumu-question at sumisilip kung may korupsyon ba ang inyong pondo, lalong-lalo ang 27.3 billion at lalong-lalo po yung mga sumunod pa na 2023, 2024 at 2025. How many billions po yan? Pero wala pong naglalakas loob na silipin kung may korupsyon man yan, lalong-lalo po sa House of Representatives. At ganoon din po sa Senado. Bakit po? Dahil nga po, systematic ang ginagawa po nila. Sabwatan umano, mga kababayan. Ganyan po katindi. Kaya nga po kaya nga po sa dami po na sinabi ng Vice President, hindi nga nila mademanda yan eh. Hindi nila mademanda. Ang gagawin lang po nila dyan ay impeachment. Yun po. Impeachment lang po. Kaya nga po, ginagawan po nilang paraan yan eh. Kaya nga po nagpapalit ng liderato. Yung liderato po sa Kongreso, okay na po yun. Matatag na po sila ron. Dahil kasabwat po yun eh. Dahil pamilyang matatakaw at masisiba raw sa pera. Ayon sa Vice President. Siyempre, yung mga masisiba at kasabwat mo, tatanggalin mo ba yun? Baka pagka tinanggal mo yun, baka kagating ka nun. Magiging kalaban mo yun. Pagka yun itinanggal mo, dahil kasabwat mo yun eh. sa pagiging masiba sa pera. Hindi po ba? Umano? Kaya dito po mga tambay, nangangamoy po yan eh. Nagpaparami na naman po sila ng pera sa 2026 dahil po may lulutuin po yan umano. Magluluto na naman po yan dahil kailangan po nilang pabagsakin ang isang Vice President para po lahat ng pumutok at nangalingasaw na basura na umamoy ngayon natuklasan ng mga Pilipino, sabwatan sa korupsyon ng 19 Congress, mga politiko, nagkamal ng isang damukal na pera, siyempre, never nilang magustuhan na ang isang Vice President Sara Duterte ang maging Pangulo dahil sa dami ng nalalaman ito, lalong-lalo sa kanila, na mga baho nila pagdating po sa sobrang kagahaman, swapang greedy sa kayamanan at sa kapangyarihan. Hindi po nila magugustuhan yan. Kaya kailangan po nilang pabagsakin yan umano. Hindi po ba? Kaya kailangan na naman po ang malalaking pondo, mga kababayan. Hindi po ba? Dadaanin ka sa malalaking pondo at siyempre, dadaanin ka pa rin po sa mga sinasabing mga priority. Priority at extraordinary. At siyempre, yung ginagawa nila dyan na chap-chap-chap gang. Napakarami nilang ginagawang anomalya, mga kabayan. Malaki na ang budget mo, marami ka pang pinagkukunan, extra korupsyon umano. Kaya po ang labas po natin taon-taon, nga, mga kabayan. Dadaanin ka lang po sa puro pangako. Dahil kanila ang media. Dahil may negosyong media sila. Hindi naman po lahat ng media. Yung mga negosyo nila. Meron pa naman pong matitino kahit pa paanong media dyan. Pero yung pag-aari nilang media, mga kababayan, 100%, mga kababayan, mabango sila. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, sa kabila po ang Office of the Vice President ay humihingi po ng 900 plus million sa kanya pong mga programa, lalong-lalo po ang kanya pong ang kanya pong satellite offices sa buong Pilipinas ng Office of the Vice President ay 900 plus million. Nung nakaraang taon po, itong taon pong ito, 2025, ay may budget po siyang 700 plus million sa loob ng 12 buwan. Samantalang ang Office of the Vice President ay tumataginting pong hindi bababa lagi sa 20 plus billion,
mga kabayan. Mas malaki pa po ang confidential fund ng Pangulo kaysa sa budget po ng Office of the Vice President. 900 plus million sa ang budget sa Office of the President, confidential fund pa lang ay 4.5 billion, hindi po bababa, mga kababayan. Ganyan po katindi, ka-systematic pagdating sa pera. Kailangan kung 'di ba, kung sugapa ka at greedy ka, 'di ba? At talagang mukha kang pera ayon sa Vice President. Papayag ka ba na hindi malaki ang sayo? Kampanyahan pa nga lang, kinakatkong mo na. Sinosolo mo na yung mga donation fund. Hindi po ba? Di lalo pa ngayon, open, kontrolado mo lahat, magmula sa Kongreso hanggang sa Office of the President dahil ikaw ang Commander-in-Chief. Hindi po ba? Kaya nga po, sa kabila po na nagkakagulo ang issue ng flood control, ay lumalaki naman po at gumagawa na po ng napakarami pong himala pagdating naman po sa budgeting sa 2026. At binigyan po tayo ng napakahusay na paglilingkod ng isang Pangulo na walang nalalaman, lalo-lalo po sa mabigat na problema ang pinagdadaanan ng bansa. Mga kababayan, lalo-lalo po ang issue ng korupsyon ay wala siyang nalalaman at gusto niyang malaman. At syempre po, ganyan po. Syempre, ganyan kagaling ang isang presidente na tinatawag ni dating Pangulong Duterte na weak. Napakagaling na weak leader at meron pa po itong karga-arga na issue ng pulburon at coke, mga kababayan. Kaya po yung mga tambay, pasado na po yan. Inaprubahan na po ng Kongreso. No question asked. Ang 27.3 billion Office of the President budget, mga kababayan. Kaya umasa po tayo mga tambay. Kung magpapatuloy ang presidente ng Pilipinas, umasa na po tayo na hindi na po bababa ang hihinging budget niyan. At umasa rin po tayo sa kanyang napakagaling na paglilingkod dahil naranasan na po natin ang ubod niyang galing na presidente sa ating bansa. Kasaysayan po yan. History po yan. Naubod ng galing na presidente, lalo-lalo po sa pagtugon sa problema at korupsyon ng ating bansa. Napakagaling po. History po yan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga nagko-comment din po, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Thank you po. At sa patuloy pong nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod, maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa pamilya Duterte, mga kabayan, ay sama po natin na maingatan po ang Vice President. Ganun din po ang dating Pangulong Duterte, maingatan po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At tayo rin po ay magdasal at manalangin na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan din po, mga kabayan. Thank you po. Sa muli po, paalam. Bye-bye.